Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Tower Block na napalabas noong 2012. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa London, itinayo ang mga tower block pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang abot-kayang opsyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon sila ay lumala at naging isang lugar para sa mga kriminal na magtago at umunlad. Sinimulan silang kunin ng mga muling developer upang ibagsak sila, ngunit marami sa mga block na ito ay nasa paligid pa rin dahil hindi madaling alisin ang mga kasalukuyang nangungupahan. Ang isang block na kilala bilang Serenity House ay jijibain sa sandaling masipa nila ang natitirang mga residente na nakatira sa itaas na palapag. Isang gabi, isang teenager na nagngangalang Nick ang tumatakbo ng mabilis hanggat maaari habang sinusubukang makatakas mula sa dalawang tog. Pumasok siya sa Serenity House, ngunit hindi gumagana ang elevator, kaya nagmamadali siyang umakyat sa hagdan upang maabot ang pinakamataas na palapag. Kumatok siya sa mga pintuan at humihingi ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng mga tao at tinitingnan pa nga kung nakalock ang kanilang mga pinto. Nang maglaon, naabutan siya ng mga masasamang tao at pinigilan siya upang simulan ng brutal na pambubugbog sa kanya, narinig ang ingay. Tumingin si Becky sa peephole at nalaman kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawag ng pulis, ngunit iniwan siya ng mga ito na naghihintay sa pila. Desperado na tumulong. Lumabas si Becky at sinubukang pigilan ang mga tulisan na madaling madaig siya at binugbog din siya. Kapag nakababa na siya, kinaladkad ng mga lalaki si Nick habang patuloy itong humihingi ng tulong. Kinabukasan, pumunta ang mga pulis sa gusali upang mag-imbestiga dahil natagpo ang patay si Nick. Sinabi sa kanila ni Becky na wala siyang nakita at ipinaliwanag ang kanyang mga sugat sa pagsasabing siya ay ninakawan. Gayunpaman, alam ng detective na si Devlin na natagpuan siya ng mga paramedic sa corridor at napagpasyahan niyang pareho silang mga thug, ngunit sinabi niyang hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Nagalit si Devlin dahil walang sino man sa gusali ang magbibigay ng anumang impormasyon upang matulungan silang makilala ang mga umaatake at nangangako ng proteksyon para sa sino mang gustong maging saksi. Pero sinara na lang ni Becky ang pinto sa mukha niya. Pagkaraan ng 3 buwan, si Curtis ay pumupunta sa bahay-bahay na kumukuha ng proteksyon ng pera mula sa mga kapitbahay. Iniinsulto siya ni Becky nang mabalitaan niyang tataas ang rate. Hindi hahayaan ni Neville na takutin siya ni Curtis at nagbabayad lamang siya para protektahan ang kanyang asawang si Vivian. Mga lokal na dealer. Nag-aalok sina Gary at Mark ng kanilang tulong, ngunit kinuha lang ni Curtis ang kanilang sigarilyo at hindi pinapansin ang mga ito ng mag-isa sa kanyang apartment. Sinubukan ni Paul na lumayo sa isang bote ng alak, ngunit sa huli, nanalo ang kanyang pagkagumon at ininom niya ito ng gabing iyon. Lumabas si Becky at nakasalubong si Jenny, isang kapitbahay na iniwan ang kanyang mga anak na mag-isa upang pumunta sa party. Masasabi ni Jenny na hinuhusgahan siya ni Becky at sinisigawan siya. Kinaumagahan, lumabas ang serbisyo sa internet sa gusali at walang makakapagpadala ng mga text. Nagising si Becky sa tabi ng kanyang katrabaho na lumapit para sa isang one-night stand. Pagkatapos ng isang party, sabay silang nag-aalmusal at pinag-uusapan kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Biglang binaril ang lalaki sa ulo at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig habang si Becky ay sumisigaw sa takot sa isang malapit na gusali, isang sniper ang naghahanda na muling bumaril sa ibang apartment. Nagulat si Carol at ang kanyang anak na si Daniel nang makitang binaril din ang kanyang asawa. Ang sniper ay patuloy na bumaril sa mga bintana ng lahat ng mga apartment sa itaas na palapag, na ikinamatay ng ilang residente habang ang iba ay nasaktan lamang. Ang ilan sa kanila ay nakakapagtago pa sa tamang panahon. Nagtitipon-tipon sa pasilyo ang mga nakakatakot na survivor, ngunit wala sa kanilang mga telepono ang gumagana kaya hindi sila makatawag ng pulis. Iniisip ni Carol na dapat na silang umalis. Gayunpaman, ang elevator ay hindi rin gumagana. Sa Daniel itinuturo na ang paglabas ng gusali ay gagawing mas madali para sa sniper. Si Gary ay lumabas na may sugat na marka at humingi ng tulong para lamang kay Carol na ipaalala sa kanya na hindi nila ipinagtanggol sila mula kay Curtis, kaya hindi nila ito karapat-dapat. Alam ni Violet ang ilang pangunang lunas, kaya humingi siya ng alak at ilang sapin para linisin ang sugat. Pagkatapos ay lumabas si Jenny sa kanyang apartment na umiiyak dahil parehong pinatay ang kanyang mga anak. Isang sugatang babae ang lumabas ng dalawa at si Violet ay natapos kay Mark bago sumugod sa kanya, ngunit bago niya matingnan ang sugat, namatay ang babae. Ang kanyang asawang si Jeff ay nasasaktan din at sumisigaw ng tulong mula sa loob. Kaya gumapang sa sahig sina Becky at Paul para maabot siya. Iginiya nila siya sa koridor at nasira siya nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa.
Pagkatapos, napansin nilang nawawala si Curtis. Kaya tingnan siya ni Becky at Paul. Siya ay sumigaw at kumatok sa kanyang pinto, ngunit hindi siya sumasagot. Kaya sinipa niya ang pinto. Hinanap nila ang apartment, at nakita siya ni Becky sa kama. Ngunit kapag hinawakan siya nito, iniisip ni Curtis na inaatake siya. Itinulak niya si Becky sa muebles at inilabas ang kanyang kutsilyo. Kaya sinabi sa kanya ni Becky ang tungkol sa sniper at lahat ng mga patay na residente. Hindi naniniwala si Curtis sa kanya at pilit na pinipilit na buksan ang mga kurtina para patunayan ito, ngunit natatakot siyang mabaril. Hinampis ni Paul ng basurahan si Curtis at iginiit na dapat niyang buksan ang mga kurtina habang nakatakas si Becky sa kanyang pagkakahawak. Nagtago ang dalawa sa likod ng pader. Habang binubuksan ni Curtis ang mga kurtina at ang kanyang unan ay agad na nawasak ng isang putok. Pagkatapos magsuot ng mga sariwang damit, sumama si Curtis sa iba sa hallway. Tinalakay ng grupo ang sitwasyon at iniisip kung ginawa ito ng developer ng gusali, ngunit sa tingin nila ay madaling maghinala ang mga pulis sa kanya. Hindi rin ito isang random na psycho dahil ang baril ay ilang mga mamahaling bagay sa grade military na may laser sight. May mga lutong bahay na poster na may mga emoticon sa dingding at malamang na naputol ang internet. Kaya ito ay isang mahusay na nakaayos na tao. Sinuri ni Becky ang fire escape, ngunit ito ay masyadong nakalantad. Naisip ni Neville na dapat silang maghintay hanggang mapansin ng pulisya ang mga putok o ang sniper ay umalis. Gayunpaman, si Mark ay nasa matinding sakit at nangangailangan ng doktor. Kaya itinuro ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan upang makababa, maaari silang makatakas sa likod ng pinto nang hindi nakikita. Nais ni Curtis na bumalik sa kanyang apartment at maghintay, ngunit pinigilan siya ni Neville upang ipaalala sa kanya na binayaran nila ang kanyang proteksyon. Nang subukan ni Curtis na huwag pansinin siya, pinabagsak siya ni Neville sa pamamagitan lamang ng ilang suntok na nagpapakita. Dati siyang sundalo. Ginamit ni Becky ang pagkakataong sipin si Curtis sa singit at ipahayag na wala na siya sa kontrol. Sinimulan ng grupo na buksan ang mga pinto ng elevator, at dinala ni Daniel ang mga gamit ng kanyang ama. Ginamit ni Jeff ang mga kasangkapan at nagawang buksan ang mga pinto para lamang mapatay ng isang putok. Tumakbo ang lahat para magtago habang ginagamit ni Becky ang kanyang salamin upang matuklasan na nag-set up ng bitag ang sniper. Tinanggal ni Curtis ang baril bago nila dinala ni Becky ang katawan ni Jeff sa kanyang apartment kung saan iniwan din nila ang kanyang asawa. Pagkatapos, nagsimulang bumaba sina Becky, Paul at Curtis sa hagdan sa elevator shaft. Sa kalaunan, narating nila ang mga pinto sa ground floor at binuksan ang mga ito gamit ang isang tool. May mga poster din ang mga dingding sa lugar na ito. Sinubukan nila ang pinto sa likod, ngunit hindi ito bumukas. Kaya ginagamit ni Curtis ang mga tool upang alisin ito mula sa frame. Inalis ito ni Paul at nalungkot ang tatlo nang matuklasan na ang labasan ay naharang ng isang malaking lalagyan. Napakabigat nito kaya imposibleng itulak nila ito. Walang choice ang tatlo kundi bumalik sa pinakataas na palapag. Samantala, si Mark ay nasa malubhang sakit at patuloy na umiinom ng gamot, hindi pinapansin ang mga babala ni Gary. Tinatalakay ng grupo ang iba pang mga ideya, at naisip ni Becky na dapat may pumunta sa bubong kung saan maaari silang bumaba sa likod ng gusali gamit ang mga sheet. Sinabi ni Violet na hindi sapat ang haba ng sheets at binanggit na lang niya ang pagtatali ng mga fire hose. Ang isang pagtatalo kung sino ang gagawa nito dahil ito ay masyadong mapanganib at muli silang nagtataka kung bakit ito nangyayari. Tumingin si Jenny sa papel na may mga emoticon at napansing kinakatawan nila ang tatlong matatalinong unggoy. Huwag makakita ng masama, huwag makinig ng masama, huwag magsalita ng masama. Napagtanto niya na pinapatay sila bilang paghihiganti sa hindi pagtulong kay Nick o sa pulis na tanggapin ang kanyang kapalaran. Inanunsyo ni Jenny na gusto niyang muling makasama ang kanyang mga anak at pumasok sa kanyang apartment kung saan siya agad na binaril. Malungkot ang lahat pero ipokrito ang tawag sa kanila ni Curtis dahil lahat sila ay hinuhusgahan si Jenny kung paano niya hinarap ang kanyang maingay na mga anak. Kapag night falls, sinabi ni Carol na dapat nilang patayin ang lahat ng ilaw at lumabas. Gayunpaman, itinuturo ng iba na ang sniper ay malamang na may night vision. Napansin ni Curtis na ang mga emoticon ay nasa dingding, ngunit partikular ding ipininta sa pintuan ni na Mark at Gary. Sinasabing walang alam ang dalawa, kaya pinilit sila ni Curtis na pumasok sa loob para mag-usap. Matapos ay lock ang pinto, sinimulan silang sigawan ni Curtis dahil sa pagiging pabaya, inakusahan silang pumatay kay Nick nang muling inangkin nilang inosente, pinisil ni Curtis ang sugat ni Mark hanggang sa umamin ito. Si Mark at Gary pala ang bumugbog kay Nick dahil may utang ito sa kanila, pero aksidente ang pagpatay sa kanya.
Napakalakas ng kanilang pagsasalita kaya't narinig sila ng mga tao sa koridor at nagsimulang mag-usap kung dapat ba nilang ibigay ang mga tulisan sa sniper upang iligtas ang kanilang sarili. Iniisip din ni Curtis na dapat managot ang dalawa, at kapag tumanggi sila, sinimulan niya silang bugbugin. Pagkatapos ng ilang suntok, inilagay ni Curtis si Gary sa harap ng bintana at ginalaw ang kurtina. Kaya mabilis na binaril si Gary. Ang iba pang nakaligtas ay nabigla at kumatok sa pinto, ngunit hindi ito bumukas. Nang mapansin ni Curtis si Mark na sinusubukang gumapang palayo, sinunggaban niya ito at sinuntok bago iharap sa bintana, dahilan para mabaril din si Mark. Matapos uminom ng alak at ihulog ang mga poster sa mga katawan, bumalik si Curtis sa pasilyo at sinabi sa kanila kung ano ang ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang desisyon. Nang tawagin siya ni Becky, naisip ni Carol na tapos na ito at sinubukang umalis kasama si Daniel, kaya sinubukan ng iba na pigilan siya dahil hindi pa sila nakakasigurado na tapos na ang sniper. Nang subukan ni Becky na iparamdam sa kanya ang dahilan, sinabi sa kanya ni Carol na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay dahil nawalan lang siya ng kasama sa kama dahilan para sampilan siya ni Becky. Ang grupo ay nagmamadaling harangin ang fire escape at nakumbinsi si Carol na iwanan man lang si Daniel sa pagsunod sa payo ni Curtis. Inilabas muna ni Carol ang isang braso, at kapag walang nangyari, lalabas siya. Dahil walang putok, nagsimula siyang bumaba ng hagdan at sinundan siya ni Daniel palabas bago siya mapigilan ng iba. Nagmamadali silang bumaba ng hagdan at nakarating sa pintuan sa likod kung saan ginagamit ni Daniel ang intercom para sabihin sa grupo na ayos lang sila. Gayunpaman, sa sandaling si Carol ay gumawa ng ilang hakbang sa labas, pinatay siya ng sniper. Isang takot na takot, kinuha ni Daniel ang isang metal sheet upang gamitin bilang isang kalasag at sinubukang makatakas, ngunit pinaputok ng sniper ang kanyang kamay upang pilitin siyang ihulog ito at mapatay din siya. Pagkaraan, gustong subukan ni Becky ang kanyang plano sa bubong. Sinabihan siya ni Paul na manatili dahil siya lang ang may utak at nagboluntaryo na gawin ito. Dahil ipinaliwanag niyang wala siya sa buhay niya, niyakap siya nito para magpasalamat. Sinimulan ng grupo ang pagtali sa mga host ng bumbero, ngunit huminto sila nang mapansin nilang nanginginig si Paul. Ipinaliwanag niya na hindi siya umiinom ng kahit ano sa loob ng 24 na oras at iyon ay nakakaapekto sa kanya. Nagdala si Curtis ng whiskey at umiinom naman si Paul hanggang sa bumuti na ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay gumamit si Curtis ng martilyo para sirain ang lock ng pinto ng bubong. Binuksan ito ni Violet at agad na binaril ng isa pang nakatagong baril. Namatay siya sa mga bisig ni Neville habang siya ay may pagkasira. Ang iba ay dumudulas sa bubong at itinali ang hose sa mga tubo. Mabilis na tumalon si Paul sa gilid at nagsimulang umakyat pababa. Sa una, mukhang gumagana ito, ngunit sa lalong madaling panahon ng sniper ay nagsimulang magpaputok sa hose. Si Curtis ay lumabas mula sa pagtatago upang gambling siya, ngunit hindi ito sapat. Ang sniper ay patuloy na bumabaril sa hose hanggang sa maputol ito, at si Paul ay nahulog sa kanyang kamatayan. May breakdown si Becky at kailangan siyang hawakan ni Curtis para itago siya. Bumalik ang dalawa sa loob at galit na galit. Inanunsyo ni Becky na sinusunog nila ang lugar. Umaasa siya na may makakita sa sunog at humingi ng tulong dahil maaaring hindi sila makaligtas sa plano. Ang tatlong natitirang residente ay sumang-ayon na magkaroon ng huling pagkain na may kasamang alak sa umaga. Sina Becky at Neville ay nagsimulang umakyat sa elevator shaft habang si Curtis ay nagsimulang magbuhos ng langis sa bawat apartment. Kapag ligtas na ang duo sa ground floor, inilalagay ni Curtis ang mga metal na bagay sa loob ng microwave at inoon ito. Binubuksan din niya ang kalan. Panghuli, gumagamit siya ng lighter sa ilang pahayagan at itinapon ito sa mantika upang simulan ang apoy. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang microwave ay sumabog sa apartment sa isang segundo at mas malaking pagsabog ang nangyari, at ang isang ito ay makikita mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis sa hagdan, may natanggal na tornilyo at nagpabagsak sa kanya. Nakaligtas siya ngunit nabali ang kanyang binti. Sa proseso, ginamit ni Becky at Curtis ang kanilang kamiseta at sinturon upang bendahe ang nasugatan na binti sa itaas na palapag. Kumakalat ang apoy sa mga apartment na lumalaki at nagdudulot ng maraming usok. Maya-maya ay dumating ang developer ng gusali at ang kanyang assistant, ngunit hindi sila makatawag ng tulong dahil hindi rin gumagana ang kanilang mga telepono. Kapag umalis sila sa kanilang sasakyan upang tingnan ang mga katawan ay binaril din sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nasa tabi nila ang sniper. Narinig ni Becky ang lahat ng ingay at pinasundo ni Neville si Curtis sa isang apartment habang pinipili niyang magtago sa ibabaw ng elevator. Ang sniper ay naghagis ng usok na granada sa pasilyo at pumasok sa loob upang hanapin ang lugar.
Sa sandaling malayo na siya sa pinto, lumabas si Becky sa elevator shaft at nagawang umalis sa gusali gamit ang kotse ng developer. Nakahanap siya ng isang nail gun at ibinalik ito sa loob kung saan ginagamit niya ito para paputukan ang sniper. Agad siyang tumalikod at bumaril sa likod, balikat ni Becky. Ginamit ni Neville at Curtis ang pagkakataong lumabas at salakayin ang sniper, na naging dahilan upang mabitawan nito ang baril. Habang hinahawakan siya ni Becky habang tinutukan ng baril, ibinoka siya ni Neville at natuklasan nila na si Detective Devlin ang nagsabing karapat-dapat silang lahat dahil hindi nila tinulungan ang mundo na magkaroon ng hustisya. Sinimulan siyang sipain ni Becky at Neville habang binabanggit ang mga anak ni Jenny na napakabata at inosente. Sinubukan ni Curtis na pakalmayan si Becky na nagsasabi sa kanya na hindi na siya magiging pareho pagkatapos ng buhay, ginamit ni Devlin ang distraction kay Taze Neville hanggang sa siya ay gumuho. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan si Becky para sa baril. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit madali siyang nadaig nito. Sinusubukan din siyang atakihin ni Curtis. Gayunpaman, dahil nasaktan siya, mabilis din siyang ibinaba ni Devlin. Nang handa na siyang barilin si Becky, inilabas niya ang nail gun at binaril siya sa ulo para tuluyang mapatay siya. Ngayon ay tuluyan ng makalabas ng gusali ang tatlong nakaligtas habang naririnig ang sirena ng truck ng bombero. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.